maaari naming sabihin na sa ilang buwan na, araw-araw, ay tinatakot ang ating mga witnesses, no? Itong mga 18 plus 4 na witnesses natin. Araw-araw po yan, dumadaan kami sa pananakot. Dumadaan din po sila sa panunuhol, no? Siguro sa hapon na ito ay hihingi ako ng ilan sa kanila na babasahin ang kanilang initial na affidavit. Dahil kung maalala po ninyo, noong June 4, ay hiningi ni Senator Marcoleta na mag-execute ng individual na affidavit. At ilang gabi na po akong napupuyat, iniisa-isa ko sila. At sa katotohanan, kaninang umaga lang ako natapos na mag-print dito sa initial nila na affidavit. Hindi ko pa po sali sa kanilang affidavit yung mga picture, no, na ibinahagi nila sa akin. So, pwede po bang magsalita mo na sila? O tuloy lang? Sige. So, 4 o 5 siguro na initial na magsalita lang para hindi po humaba ang ating... Attorney Levy, pakilala mo muna yung bagong 4 na sumama sa grupo. Sige lang. Sige. Oo. Sige. Sige, i-introduce ko muna yung mga bago nating kasamahan, no? Dahil alam nyo na yung 18 na nauna. So unahin kong ipakilala sa inyo si former Sergeant Jeron Valderrama, no? Dati itong miyembro ng Philippine Marine Corps. Ito ay honorably discharged. Ha? Baka sabihin na naman nila, dishonorably discharged. Honorably discharged po ito dahil nagkasakit siya. Nagkasakit siya dahil ilang buwan siyang na-assign sa Mindanao noon. Sa Tipo-Tipo, sa Albarca, hanggang sa Maluso, sa Lantawan, no? At doon siya nakakuha ng kanyang sakit. Inilipad siya sa Viluna at pagkatapos noon ay pinayuhan siya ng kanyang opisyal na pwede siyang magpa-discharge na lang honorably. At pakinggan po natin ang konting kwento muna niya kasi kakarating lang niya sa Manila kagabi. No? Kakarating lang niya sa Manila kagabi. Hindi pa kami nagkwentuhan ng gusto pero fresh from him ay magkwento siya kung ano yung kanyang naranasan noong empleyado siya ni Zaldico. So, Jeron? Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan, mga mamayang Pilipino. Ako po si Jeron Gaviria Valderrama. Bali po, tama po si attorney na kagaling po lang namin kadarating lang po namin dito sa Manila, galing po ng mga probinsya. Year 2009 po, bali pumasok pa ako sa Philippine Marine Corps hanggang 2011 po. At doon naman po kay former Congressman Elizaldico, kay Boss Esi, nakapasok po ako doon ng July 22,
2024 hanggang end of December 2025. Sa loob po ng isang taon at 6 na buwan, ang mga narasan ko po na mga pagde-deliver ng mga mali-maleta na sinasabi ng aking mga kasamahan, unang-una po kay former speaker, dyan sa 14 Nara Street, South Forbes Park po. Bali po, 2 beses po ko dyan nakapag-deliver. Yung una po, bali 3 po kaming sasakyan. Ako po yung security doon sa lead car na driver po noon, si Henry Wobina. Then nakasagay po sa akin yung 2 AA na sinasabi ng aking mga kasama na sina John Paul Estrada at Mark Tiksay. 3 po kami noon. Ang nilalaman po noon is nasa 30 na maletas na ang mostly po karamihan doon ay puro large amount po. Then yung sumunod po doon sa nasabi kong lugar, kami lang po ni Mark Tiksay and then si Ranji Paga, yung driver ko po noon. Bali, ang deliver po namin doon sa 14 Nara Street, hindi po bababa sa 7 na mix na po yon. May small, medium, and large. At sumunod po kay Senator Erwin Tulfo. Dito po sa, nung time na po yon, may meeting po noon si Boss dyan sa may Mario Restaurant, sa may Tomas Morato, Timog, Quezon City. Kami po yung, advance team po. At meron pong meeting sila doon. Nung dumating na po, sina Senator Erwin at si Boss, sila po yung unang pumasok doon sa pintuan ng restaurant. Papasok doon sa loob. Then, yung 2 pong sasakyan na parehas elite na white van, mabilisan lang po yung transaction na paglilipat ng 2 medium size na maleta. Ang estimated po noon ay 40 to 50 milyon ang laman. Then, ang sumunod po noon na experience ko sa pagde-deliver ay doon po kay COMELEC Chairman George Garcia. Diyan po galing po sila ng Dasyang Tower noon. Then kami, andun kami sa may corner, sa Perea Street, Corner de la Rosa. Bali, ang kasama ko rin po noon, si Mark Tiksay at si Ranji Paga po ulit. Na ang dala po namin ay yung hand carry bag na kulay itim. Kasi andun pa ko sa unahan, ang una pong lumapit sa amin ay yung driver niya. Then binuksan ni Mark Tiksay yung doon sa right slide door, inabot sa driver ni George Garcia. Then pagkalagpas po ng mga ilang metro, magkasalubong po sila ni George Garcia. Then lumapit din po si Chairman George Garcia. Then binuksan po ulit ni Mark Tiksay yung sliding door. Then inabot po yung receiving copy. Yun po nasaksihan ko doon. Then tinanong ko po si Mark Tiksay, sabi ko, Boss Mark, magkano po ba yung laman ng hand carry na yun? Sabi niya 10 million daw po. Yun lang po at maraming salamat po. Thank you. Sinong susunod sa mga Okay. Ganito ho, no? Kung pwedeng i-clear lang natin yung sa likod kasi yung screen, may mga pictures na ipe-present. Kung maaari lang po yung mga nasa likod, i-clear lang natin. Nakikita ba ninyo lahat? Okay. Boss, baka i-clear lang ho natin. Clear lang natin, ha? So, sige. Sino magsasalta susunod? Sige, si Wops. Wops, ikaw? Kahit yung initial lang.
Hindi, yung kwento mo, experience mo. Ito na yung mga individual na more or less affidavit nila. Si Waupan ay kararating lang din po niya kaninang umaga. Ay hindi, kagabi. Kasi umuwi po siya sa Jensan dahil naapektuhan ang kanyang pamilya sa dumaan na lindol. Pati rin po si Dado. Oh, umuwi po sila sa Mindanao noong immediately after the earthquake dahil umiiyak yung kanilang mga anak. Siguro affected psychologically. So dumating po sila kagabi, hindi ko po natapos yung affidavit nila. No? So kung ano lang yung natapos ko, base sa una nilang kwento, ay yun ang babasahin siguro niya. Whoops. Magandang hapon po sa lahat ng narito po. Salamat po sa inyong pagpunta. Ako po si Rosbert Makasasa Waupan, Pilipino, nasa 8 gulang at ininirahan sa Taguig City. Matapos na makapanumpa ng naayon sa batas, ay nagpapahayag at nagsasalisay ng mga sumusunod. Personal na impormasyon at pinagmulan ng trabaho. Ako ay dating enlisted personnel ng Philippine Marine Corps. Pagkatapos ng aking paglilingkod sa militar, pumasok ako sa perbarong sektor bilang security professional. Ako ay naging dating empleyado ni Ginoong Elizalde Esco, nakilala rin sa tawag na Boss ESC o Boss Saldi. Nagtrabaho ako bilang personal assistant at security consultant ni Ginoong ko at ng kanyang pamilya. Ang aking panunungkulan kay Ginoong ko ay nagsimula noong December 4, 2023 hanggang December 2025. At pagkatapos ng kontrata ng marami sa aming mga kasamahan, bagamat ang ilan ay natapos noong Disyembre 2025, ako ay kabilang sa 18 dating empleyado na lumagda sa pinagsamang sinumpaang salaysay noong Pebrero 23, 2026. Kasama ko sa hanay ang iba pang dating enlisted personnel ng Philippine Marine Corps at magkakasama kaming nagsilbi sa ilalim ng security organization ni Ginoong ko. Bilang bahagi ng aming regular na tungkulin, kami ay inuutusan na mag-escort sa mga trusted executive assistant ni Ginoong ko tuwing sila ay magdi-deliver ng pera. Ang mga executive assistant na madalas naming samahan ay sina John Paul Estrada, Mark Tiksay, Joshua Ano at Kirby Paharil. Ang operasyon ng paghahatid ng pera ay tinatawag naming basura at may katunayan po kami dito. May screenshot po kami ng message po na talagang basura po ang tawag namin sa pera. Later on siguro ipakita namin sa inyo. Example po ng yung nasamahan ko pong delivery po. Hello. Example po nung nasamahan kong delivery kasama po si Top Orly Gutesa po, yung unang lumabas sa amin, is noong December 2023. Nag-deliver po kami ng 52 na maleta po, halo-halo po yun. Sa 42 McKinley Road, bahay po ni dating speaker. Kasama ko rin po doon sila Bernard Gumban, Romel Galapon, Cecilio Laroder at si Top Benny Bolontati po. At saka yung isa pang nasaksihan ko po ay yung pagpunta po ni Secretary Amina Pangandaman sa Horizon Home na kumuha po siya ng 2 maleta. Inutusan po kami ni John Paul Estrada po. Kami dalawa po ni Sarge Tube. Binaba po namin galing sa 56th floor. Papuntang basement 2 or 3 po yon. Then kinarga po namin sa sasakyan ni Secretary Amina Pangandaman yung 2 small or medium size ng maleta po. At saka kasama rin po ako sa
lakad po ng investigator po ng ICC po nung unang pumunta sila dito noong December 2023. Yun lang po. Maraming salamat po. Ang isusunod ko pong ipakilala sa inyo ay isa na namang karagdagan sa 18, si Catrino Ibasco. Siya po ay 15 years sa Philippine Marines. No? 14 years sa combat duty, 1 year as medic. At nung ibinabalik siya sa combat duty ulit after 15 years, ay pinakiusapan siya ng kanyang asawa at mga anak na kung maaari, wag na siyang bumalik sa combat duty. Kaya dineclare po siya na AWOL at dishonorably discharged siya after 15 years. Dahil po sa pamilya, ang rason niya kaya hindi na bumalik sa serbisyo. Hindi po siya nagnakaw. So, magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Catrino L. Ibasco. Bali, nakapasok po ako, ay nakapagtrabaho po ako kay dating Congressman Elizalde ko noong 22 July 2024. Bali, ang naging trabaho ko doon ay una po, nakapag-akot po ako ng malitang pera sa Horizon pa po sa 56th floor sa unit po ni Busaldi. Tapos, nakapag-security escort din po ako sa ICC. At pagkatapos po mula March hanggang August 2025 ay assign po ako sa bahay ni dating Congressman Elizalde ko. At ang trabaho ko po doon ay nagbantay po ako ng mali-malitang pera doon sa bahay niya sa loob ng 6 na buwan po. At ang huling trabaho ko po, pagbalik ko po ng August, may pinatrabaho po sa akin si Sir Dominguez nung pumutok na po yung issue nito. Pinatago po sa akin yung parang equipment po o machine na nakaka-receive po ng text and call na si Boss Saldi lang daw po ang meron doon saka si speaker. Bali, tinago ko po yun doon po sa loob ng Camp Aguinaldo ng mga ilang araw. Tapos pinalipat po sa akin sa bahay po ni Sir Dominguez sa Fairview po. Yun lamang po at maraming salamat po. yung binabanggit po niyang equipment ay mga surveillance equipments po ito, no? Na it is a highly controlled equipment na hindi ka makakabili kung walang clearance ang NICA, etc. Yung equipment po na sinasabi niya can capture your text messages and calls. No? So napakadelikado po na equipment yan. So bago po natin ipagpatuloy ay may mga ilan sa mga pictures or videos na ibinahagi nila sa atin at i-identify or ipapaliwanag po nila kung ano ang ibig sabihin ng mga litrato na ito. So sige, ito yung mga, sila yung magpapaliwanag, hindi po kami, pero galing po sa kanila to. So siguro, ayan, sinong magpapaliwanag itong mga kargahan? Anyone? Hello. Magandang hapon po sa ating lahat. Yung picture na po yan ay nakunan po sa MADSI o kaya tinatawag na Misibis Aviation and Development Corporation na pagmamay-ari po ni Boss Elizalde Esco sa May Pasay. So ito, sa Pasay ito. Yes po sir, sa MADSI. Ilan ang karga pagka ganyang helicopter? Kaya sir ng mga 10 to 15 maleta sir. Depende po sir sa kilo eh. Kaya nga makikita nyo po, kinikilo po yan sir eh.
Di malinaw. Yan po ay yung aming kasamahan, sir, na pilit nilang iniipit noong siya po ay naglilingkod kay Boss Aldi. Kaya pinilit niya pong umalis dahil ginigipit po siya. At nakatunayan po, ano po yan, talagang pinatrabaho po siya sa Sino to? General Santos. Sino to? Si, ano yan, sir, si Neres po. Neres. Geraldine Neres po. Okay. At yan po ang marami ding alam po. Pinatrabaho po yan. Kaya pinuntahan po yan mismo ni Colonel Dominguez doon sa kanilang bayan po sa General Santos. At pinipilit po na kunin po yung mga litrato o kaya yung cellphone niya po para ibigay po kay General Nicolas Torre. Klaro ko lang ha, ito ay isang sundalo, general. Yes po. Kinukuha sa kanya yung mga ebidensya. Opo, sir. Nasaan na siya ngayon? Sa ngayon po, sir, hindi ko po alam, sir, kung nasa Jensan pa po or nasaan po sa ngayon. Kasi ang huli ko pong pag-usap sa kanya, nung ano pa po, last February po. Yun lang po yung huli namin pag-uusap. Next. Sabihin mo kung ano yung building. Kung ano yung... Ayan, yan. Sa ano yun po, sir, sa townhouse po. Unit 8 and 9. Yung bahay po na nakalagay dyan ay Unit 8 and 9, Polo Club Townhouse sa Forbes Park. Makikita po ninyo, pag may lumalabas po dyan sa units na yan, nakikita ng mga dating sundalo dahil malapit lang. So, dyan po nila pinapasok yung mga paper bags o mga expandable envelope na pera, pinapasok po nila dyan. Tapos paglabas po ng mga kausap nila, ay nakikita nila yung mga mambabatas, hawak na nila yung dala-dala nilang paper bag or expandable envelope. Kaya malapit lang po, 3 to 5 meters, nakikita nila yung mga mambabatas. At dyan nila nakita ang katulad ni na De Lima, etc. No? So Sige. malapit lang talaga. Next. Sinong ano? Okay. Hello. Hello, sir. Ako si Rene Boy Julian, sir. Ako po yan, sir. At nakasama ko yan, sir, si Tap Orligo Days. Nandun kami sa Baudi, Masinloc. May meeting naman noon, sir, nasign kasi ako noon, sir, kay PRP, kung tawagin si Boss Bernard Peralta. Yun ang mga PR ng mga congressman, saka senador. Yan po Okay. yung nakasama ko noon siya, sir, si Tap Orly Gutisa. Okay. So ito yung patunay na kasama nyo si Orly Gutesa. Okay? Tama. Ito Yes, yung sir. litrato. Yes, sir. Cellphone ko kasi yan, sir, eh. Yung Okay. yan, sir. Next. Yes, magandang hapon po sa lahat. Ako po yung nakaputi na nasa picture, yung bali, nasa EDSA Shangri-La kami niyan. Bali, may mga kamiting yung mga boss doon. Yan ay pagpapatunay na naging kasama namin at naging matagal naming katrabaho si Master Sergeant Orly Gutesa. Maraming salamat po. Yung nakaitim, yun si Master Sergeant Orly Gutesa. Tapos itong naka-brown, yan si Sergeant Julie Cadjao. Then yung naka-red, yun si Sergeant Holian. And then nakaputi, ako naman. Yun na po, maraming salamat. Thank you.
Oh, ano tong picture na to? Yan, ako po ang kumuha niyan, sir. Ay, ah. Ako po ang kumuha niyan. Yung nakaputi po dyan, membro po yan ng ICC po. Yung nasa gitna po. ICC investigator po. Atas muna, nawala. Okay. Ano to? Bakit nyo kasama? Saan to? Yan yung unang dating nila, sir, December 2023. Nag-iikot-ikot sila sa Makati, sir. Maalala ko nga yan, sir, bumili yan ng libro ng Philippine Law, yung ICC investigator po. Alam mo yung pangalan? Maalala ko, sir, si Robin Croft, ang ano niya. Kasama din nila Chantal Daniel, sir. Next. Ito, kanino to? Ito, sir, yung accommodation nila sa baba ng mga ICC investigator sa Setadines, Makati po yan. Meron pong kapihan dyan sa baba ng Setadines, Makati. Anong tawag doon? Nakalimutan ko. Basta dyan po lagi silang tumatambay, sir, pagkatapos ng mga activity po nila. Yung Yan tatlo. yan yung tatlo, sir, na babae. ICC investigator po yan. Yung nasa gitna po, yung umiinom, si Chantal Daniels. Maalala mo kung anong year to? 2023 po. December din. Next. Ayan. Ayan po si Chantal Daniels po. Sinusundan po kasi namin siya noon eh. Advice din po ni Mark Tiksay na kahit ayaw nila, sundan po pa rin namin. Naglalakad-lakad sila sa Makati po. Kaya na, as proof po na nag-ano kami ng duty namin, ginagampanan namin, sinisekreto ko pong kuhaan ng picture, tapos sinesend ko po sa group chat namin. May kasama ka ditong kasama mo sa security? Yes, sir. Si Master Sergeant Romil Galapon, si Sarge Laruder po. Kasama ko noon. At saka si Sarge Gamboa po. Next. Yan naman po, meron po kasing marketplace doon sa malapit po sa Setadines. Pumunta po sila doon. Then nakuhaan ko rin po ng picture. Yung dalawang lalaki po, kasama rin po yan nila Chantal Daniels. Sarge, ilan sila nung nandito? Kasi may babae, may lalaki kang tinuro kanina eh. Maalala ko, sir, na sa mga 7 sila, 8, sir, na investigator po na dumating. Magmula airport, sundo, hanggang sa pag-alalay, kayo kasama. Yes, sir. Araw-araw po yun. Kotse, inyo. Yes, sir. Kotse po ni Salto. Kung may balik nyo po kanina doon, sir, may ginamit po kaming dalawang... Sige pa po, pabalik. Yan po. Yan po ang ginamit namin pagsundo. Ito po yung Escalade na puti, bago pa po yan noon. At saka itong GMC na black po, bago rin po yan noon. Ano to, Sarge? Ito po, dito po ginagawa yung pag-iimbestiga po ng ICC. Sa Maidas po ito, presidential suite po. Diyan po nila ini-interview, sir, yung mga witness na pinapadala po ni Senador Trillanes at sila po nag-iimbestiga po. Mga ilang witnesses ang nakita nyo dyan? Marami po yan, sir. Year ano na to, sir eh. Sige, pwede magsalita. Kung nare-recall ninyo. Year ano na to, sir? 2024, pangalawang balik na ito ng ICC. Doon na po yung sunod-sunod, araw-araw po yung investigation po nila. May kasama ko po, ito magpapatunay po, si Sarge Laruder po, si Sarge Tube, si Tap Galapon, si Sarge Valderrama po. Sige, Sarge, go ahead. Hindi, yan, may mic siya. Sir, actually, maraming mga investigator dyan. Papalit-palit lang sa every, sir. Pagkatapos ng trabaho nila, iba naman ang investigator, papasok dito. Sa makatwid, yung una, December, ito 2024 na to. Tapos, dire-diretso. 2024 po, tapos nagtigil naman sila, 2025 naman sila bumalik po. Sa bawat dating, mga 7. Yung ICC po is dumadating po 5. Tapos papalit-palit na po sila bago. Iba naman ng grupo na investigator. Ito ang Maidas, hotel pa to ni Saldi nung panahong yan. Yes, sir.
Next. Yan rin po yung ano, kasama po yan, karugtong po yan ng kuan, sir, ng dining kanina. Pagka wala pa pong kuan, dyan sila nagpapahinga. Sa Maidas din po yan. Doon sa mga pag-interview na nakita nyo, sino mga Pilipinong opisyal ang nakita nyo doon? Ang maalala ko po, yung inimbestiga po nila, sir, ang nagiging witness po, Yung pwede naman yung witness o kung naalala nyo, o kung mismo may mga opisyal ng gobyerno nakasama. ay hindi ko po alam kung official si Senator Trillanes po noon eh. Pero siya po ang unang na-meet nila. Then, yung sa mga witness naman po, maalala ko si dating mayor po, Jed Mabilog po. Ako po kasi ang nagsundo sa kanya sa lobby, sir eh. Papunta sa taas. Sarge? Sa akin, sir, ang nakapag-meeting si Sunny Trillanes, Nicolas Torre, at saka si DOJ Secretary Boying Rimolya nung time na ako na nagpalit kay Mark. Ulit. Dahan-dahan. Pakiulit. Nung time na ako na nagpalit kay Mark, nung 2 months. Mark Texay. Yes po. Okay. Bali, ako na po yung assistant ng ICC. Nakita mo, nag-meeting dito. Sa Maidas. Yes, sir. Sa Maidas. Yes, sir. Iba pa yung sa bahay ni Ombudsman Boying. Yes, iba rin yun, sir. Then, miniting din namin yung pumatay kay Kian doon sa Bilibid Prison, yung 3 pulis pa. Kasama yung ICC na ang direct contact namin is si Senator Trillanes. So, yung dito sa meeting na to, nang kasama si Senator Trillanes, si Boying, at saka si General Torre ba? Binanggit mo? General Torres, sir. Sa bahay po niya sa Bel Air. Sa Bel Air. Yes, Dito, Correction, sir. Dito sa Maidas, sir, puro witness lang po ang witness lang. witness lang ka meeting nila, sir. Yes, sir. Halos kadalasan lahat mga pulis po yun. Marami pa yung iba, sir. Hindi lang namin matandaan sa dami ng miniting ng ICC. Alo-alo na hindi na namin matatandaan yung ibang pangalan po. Okay, next. Ito naman, sir, yung holding area. Kasi minsan, sir, nagsasabay yung witness sa Maidas, sir, dumadating. Kunwari, sir, may dumating na bago, dyan muna namin nilalagay, sir, sa kwarto na yan. Then pagka natapos yung naunang meeting po, sila na naman. Yung mga witness, sinusundo nyo rin. Yes, sir, sa lobby na po ng Maidas. Yes, sir. Ay, hindi galing sa bahay nila, ganun, sa lobby na. Yes, sir. Next. Yan yung room, sir, ng holding area. Residential, top floor. Hindi ko nakuhaanan, sir, eh. Okay. Balik muna, ano ba yun? Sino yun? Ito yung kasama ko, sir, na religyoso, si Geraldine Nieres. Kami yung dalawang nag-i-escort ng ICC investigator, sir. Kasama rin po siya. Kaya inahabol nila yan, sir, kasi marami ring alam yan, sir. Marami ring mga picture yan. Kaso ayaw na niyang bumalik dito, sir. Nasaan siya? Nasa Jensa na siya ngayon. Okay. Next. Ito, sir, yung pagpunta namin sa Bucor. Kasama yung mga ICC investigator po. Nare-recall nyo sinong pinuntahan? Ang maalala ko lang, sir, yung head ng Bucor, sir, eh. Sa may... General Katapang. General Katapang siguro, sir, yung kamit nila noon. Kasi nandun sila sa parang may lumang bahay doon, sir, na exclusive lang sa official, sir, eh. Doon sila nag-meet. Next. Ito, sir, yung mga kasama kong driver. Itong team leader namin, sir, active police po yan. Sino siya? Si Sir Bermundo, sir. Siya yung nagdadala sa amin, sir, na tropa, na siya nagdi-detail, sir, sa pag-i-escort ng mga ICC investigator po. So active siya ngayon? Yes, sir. Oo, sir. Ito yung time, sir, na sinundo namin yung ibang ICC sa VIP parking ng NAIA 3 po. Ano tong video na to?
Iyan yung time, sir, na pumunta kami ng Bucor, sir. Naalala nyo sinong binisita nyo? Yung time namin, sir, yung 3 pulis po, sir, na in-interview. Yung kay Kian ba yan? Yes, sir. Yes, sir. Next. Ano to, Sarge? Ano to, Sarge? Yan po sir yung minsan sir na ginagamit ng mga mali-malitang pera na tinatawag naming basura. Ito ang isa sa mga, ito ang parating yung gamit. Yes sir, minsan sir. Ilan ang nilalaman nito? Oh, minsan sir, 20. Bulletproof. Yes sir. Ilang beses nyung ginamit pag-deliver kay speaker? Madalas, di ba? Maraming beses po na yan sir, hindi na po mabilang eh. Sarge, to be? Yes, sir. Ilang beses sa pabalik-balik yan sa bahay ni former Speaker Romualdez, sir. Next. Yes, sir. Kasama rin yan, sir. Yan yung dinadrive ni Wabay na, sir. So delivery din to, 2 kotse. Ang Hindi lang standby. yan, sir. Kasama rin ibang sasakyan, sir. Okay. Balik. Ano to? Yan po sir, yung malimit sir na bulletproof po yan sir. Malimit po yan sir na ginagamit po rin sa pagbabackup sa basura po. So, ilan more or less ang kotse? Ilan ang kotse ninyo pag nagdi-deliver? More or less. Yung sa inyo, naka-assign? 4, 5? Halos lahat sir kasi lahat po sir na minsan pagka hindi available po yung mga ibang bulletproof na ginagamit po sir, hinahata po yung mga ibang sasakyan sir na mga bulletproof po sir. Yep. Sa laki ng dinideliver yung amount, imposibleng wala kayong police escort. May police escort ba kayong kasama? Kasi pagka chinek kayo, police ang kakausap, hindi kayo. May kasama ba kayong police escort? O isang pulis na pag dumating ang insidente na may maninitang pulis sa inyo, pulis ang haharap. Sir, actually may kasama kaming active na pulis. Police Sergeant Larry Bilin at saka si Police Sergeant Johnny Calleja. Yun yung laging kasama na magbabasura. At iba pang nagbabasura na individual, sir. Kasama rin sila. So sila yung pag na-check kayo ng pulis, sila yung kumakausap sa kapwa-pulis. Tama? Actually, sir, wala naman sumisita Wala sa amin kasi sumisita. nag-iingat din po kami, sir. Okay. Kung sakali lang. Yes, sir, kung sakali. Yun ang trabaho ng pulis. Yes, sir. So, Okay, next slide. O ano to? Kaninong cellphone to? Ayan, go. Sarge? Bale, nung time na yan, sir, kami, sir, yung advance team, sir, dyan sa bahay, sir, ni Chis Escudero, sir. Yung pag-deliver, sir. Linawin mo para nabubulo. Ano, kaninong bahay to? Bale, nung time na yan, sir, kami, sir, yung advance team, sir, sa pag-deliver, sir, sa bahay ni Chis Escudero, sir. Sino tong... Dali lang. Sino tong... Sige. Go ahead. Sige. Bali, sir, yung address po, sir, talagang hindi ko po, sir, matukoy, sir. Kasi advance team kami nun, sir. Bali, yung nakakaalam, sir, yung driver namin, sir. Okay. Pero, sir, dyan, sir, sa loob ng bahay niya, sir, kumain pa kami dyan, sir. Ang ulam namin, hipon, kasama ko yung mga katulong niya, sir. Hello. Sir, yan eh. Wala sir sa address. Sarge, tayo ka. Para lang. Tayo ka, Sarge, para... Go ahead. Hindi. Si Sarge. Sarge, tayo ka para... Sige, kwento mo lang. Di mo na kailangan Sir, basahin yan. noong 2024, mula Horizon Homes, BGC,
kasama ako sa convoy papunta sa convoy ni Saldico bilang security detail at pupunta kami sa bahay ni Senator Francis Chis Escudero sa number 159th Street, corner Hernade, New Manila. Naghatid kami ng 4 na malita na may iba-ibang sukat. Iyon lang po, sir. Sarge, etong picture na to, yung kinikwento mo, isa yon o iba pa? Yan na po yun, sir. Bali, gisupport ko lang. Diyan mismo sa loob yan ng nag-unload ng malita. Sino tong tatlong nakatayong to? Ako yung kumuha niyan, sir. Security niya po yun, sir. Okay. Ako yung kumuha niyan, sir. Advance party kasi kami niyan, sir. Kasama ko si Sarge Sibasco. At Kung saka may... yung Isa-isa. Ang kasama mo, si Sarge Sibasco, sir. kayong dalawa. Oo, sir. At teka, kayong dalawa nag-advance, si Sarge Sila yung kwan, sir, eh. nag-deliver. Oo, sir. Bali, kami, sir, yung convoy, sir, kalahatan, sir. Okay. Kong Mike. Tapos itong... Patanong lang. Ipa-describe lang ho natin, attorney. Oh, sino tong tatlong to? Yung naka-blue, sir, security po yan ng bahay. Yung dalawa, sir, kasama namin sa advance party, dalawang active na Philippine Coast Guard po yan. Coast Guard. Yes, sir. Active po yan, Philippine Coast Guard po. Sa inyo rin yan? Yes, sir. Kasama sa detail po yan ni Boss Saldico. Okay. Alam mo Alam mo pangalan nila, nung dalawang kasama? Kilala ko po yan sila, sir. Hindi, anong pangalan? Si Sarge Abitan at saka si Sarge Hilig po. Okay. Okay, Gordon. meron akong tanong. Yung delivery nyo sa bahay ni Senator Cheese, ilang maleta yung unang dineliver nyo? Ang nangyari, advance sila. Oo. Ang nag-deliver sila, Sarge. Oo nga, ilan yung dineliver na una? Bali, 4, sir, na medium size. Iba-ibang size. Iba-ibang sizes. 4 yung una. Meron pa bang, naulit pa ba? Yun lang, sir, ang Yun lang alam nyo? sa participation. Okay. Okay, next slide. So ano to? Ito pareho. Kabilang one, sir. Side naman. Ano tong puting sasakyan? Yan sir yung backup namin sir. Na isa din sa nagkumboy yan sa paghatid ng pera sir. Yan sa labas ng bahay ni Chis Escudero sir. Next. Sino magpapaliwanag dito? Sino yung mga nasa likod na mga naka-vest? Sige, go, Sarge. Yan po sir yung mga empleyado sir ng MADSI sir. Nang? MADSI na pagmamayari ni Boss Saldico. Pakiulit, Marge. Yan po sir yung mga empleyado ng MADSI na tinatawag na Misibis Aviation and Development Corporation. Okay, thank you. Fast forward na natin. Sinong kumuha dito? Yan sir yung, nung time na yun sir, na nalaglag yan. At nasira yung zipper. Kaya nakikita nyo po, hindi po yan peke. Pera po yan. Etong particular na maletang to, ilan ang laman? Parang large ata to eh. Large sir, nasa 50 to 70 million ang nilalaman yan sir pag large. Next. Sinong mag... Bahay po yan ni... Lolo. Bahay po sir ni ni Ma'am Kimbo, Stella Kimbo.
Doon sa may Chirapuran po sa Quezon City po. Yan po yung nagdala kami ng siyam na malita na 8 large saka isang medium size. Kasama ko po dyan si Attorney Samuel Binbiyahe po. Staff Saka din po ni... yung secretary ni Ma'am Stella Kimbo po yung babae, sir. So si Attorney Henry kay Congressman Saldico. Yan po si Attorney Samuel Binbiyahe po. Samuel Bembiahe. Opo, sir. Staff ni ni Congressman Saldico. Opo, sir. Yan lang po, sir. Ano to? Sa bahay po yan ni dating speaker po sa Portito Nara, McKinley Road po. Ito? Yes, sir. Kanino? Portito, McKinley Road. Bakit may picture ng particular na delivery na to? Sino bang kumuha dito? Kasama po namin nung kumuha dyan, sir, pero hindi kasama dito sa 18. Mga benting maleta. Yes, sir. Opo, sir. Pero mababa pa yan, sir. Mataas dyan, 25 to 30 na, sir. Sino ang Hanggang 50. sumasalubong sa inyo sa bahay ni Speaker Martin Romualdez? Yung mayordoman niya, sir, si Ate Jocelyn. Siya lang. Yes, sir, siya lang. Ate Jocelyn. Yes, sir. Anyway, nandun ata kay Sarge yung pangalan pagka nakuha na. Nasa Next. telepono. O yan. Ano tong picture na to? Kuha ng Sarge. kasamahan po namin yan, sir, pero wala po siya dito. Ah, Kuha ng kasamahan po namin yan, sir, pero wala po siya dito. Pero na yung cellphone po, sir, na pinag-picturean yan, nakasipkip na po. Kay attorney po. saan papunta to? Alam nyo ba? Ito, hangar na to sa Pasay. Yes, sir. Doon din sa Missivis Aviation. Yes, sir. Saan papunta to? Alam nyo? Negative knowledge ako dyan, sir. Pero usually, pagka chinapper, Pag chinapper, sir, usually pupunta po ng Bicol. next. Yan. Next, sige. Pareho naman ang picture. Next. O, yan. Madsi pa rin yan, sir. Yan yung unang picture na sinama-sama na, pinag-isa na, sir, bago picturean. Ilan lang helicopter na pag-aari ni Kong Saldi? Sir, pagkakalam to, 3. 3. Aeroplano, Isa, sir. Yung gumagana. 2, isa po sira po. o, next. So ito, normal delivery din to. Ganyan. Yes, sir. Next. Next. Yan, ano to? Kasama din yan, sir, doon sa pagpicture kanina ng marami. Pagbabalang po yan, sir. Saan to? Sa Manila? Sa entrance din, sir, ng Madsi. Papasok to bale. Yes, sir. Pakarga pa lang. O, next. O, yan. Next. Eto, karga ulit to. Kasama din yan, sir. Next. Yan, katulad niyan. Sino tong mga taong nakatayo? Empleyado ng Madsi yan, sir. Tumutulong lang pag buhat, sir. Kasi sa sobrang dami, sir. Pero kayo talaga naglo-load. Yes, sir. O, next. Ito yung pagkikilo.
Yes, sir. Mga ilan ang nakakarga sa isang chopper na ganyang kalaki? $10 to 15, sir. 2 chopper yan, sir. So kung sobra, hatiin nila, sir. Next. Pareho din po, no? Ito yung proseso ng pagkarga. Etong pagkarga ninyo pauwi ng Bicol, linggo-linggo to o hindi naman? Yung pag-uwi ng Bicol, hindi naman masyado? Go ahead. Bali, yung doon po sir sa Bicol sir, 6 na buwan ako doon sir. Kasi doon sir, 3 kami nagbabantay doon sir ng mga malitang pera. Isang buwan duty namin doon sir, 15 days yung bakasyon. Sa pag-duty ko doon sir, 2 beses ako sir naka-receive ng bali 4 na ban sir. Mga nasa 30 plus, 40 sir na malita sir. Next. Ayan, yan, pareho din. Okay, ano to? At pareho pa rin, ano? Yan pa rin chopper. Okay, next. Yan, ganyan pala mismo. Ilan ang sakay nitong security? Sige, Sarge. Mostly sir, wala mang security na ano yan. Pagdating doon sa may, ano sir, sa Legazpi, may taga-sundo na yan sir. Okay. Pagka dumukot ang piloto, pwede. Pwede sir. Kung gusto Hindi yun. makikita. O, next. Balik lang konti, ah. Katulad to, ang laki nito, ah. Ilan ang laman nito? Yan ang large sir, na 50 to 70 ang laman. 50 to 70 million. Next. Oh, ano, pareho ba yan nung kanina? Pareho nung kanina? Yes, sir. Parehas lang yan, sir. Okay. Ito. Sinong maaari magkwento tungkol dito? Ako, sir. Okay. Tayo ka para marinig kanila. Bali, ako po yung kumuha ng video niyan, sir. Sa bahay po ni... Ano lang yung mic yan. Sa bahay po ni dating Speaker Martin Romualdez po, sir. Bali, kasama ko po dyan, sir, si John Paul Estrada at saka yung mga kasama kong security. Pero yung iba, sir, wala dito. Yung iba nandito. Pero yung wala, babanggitin ko po. Bali, kasama ko dyan si Lapit mo yun. Lubin Badilla, Marlon Sherwintan at saka si Mario Sumait at saka yung isang driver namin si Ranji Paga. Ano yun lang natin, klaro natin ha, bahay ni... Dating speaker, sir, si Martin Romualdez po. Saan parte ng bahayan? Number 42 McKinley, North Forbes Park, sir. Okay, sino yung nakaasul? Si John Paul Estrada, sir. Sino naman yung nakaitim? Bale, yung pagdating namin dyan, sir, yung kalbo, sir, yung nakaitim, nandyan na po, sir, nag-antay sa bahay ni dating speaker. Sa makatuwid, yung nakaitim, tao mismo ni speaker. Yes, sir. Ilan ang delivery nyo na yan, na maleta? Pinaka mababa po yung 20, sir. Pero yung iba, sir, nasa labas pa po, hindi pa po napasok. Yung nakuhanan ko po, yun lang po yung nandyan. Ilang beses kayo mag-deliver ng ganyan? Bale, nung time ko po, sir, 1 beses lang po. Pero sa, di ba may group chat kayo? Yes, Kay sir. speaker, ilang beses nagdi-deliver ng ganyan? Bale, sa isang linggo, sir, 3 beses or 4. Tapos ganyan na lang ang bilangan? Opo, sir. May nagre-receive? Mayroon po, sir, yung nakaitim, sir, yung kalbo na yan, sir.
ibig sabihin, yung natanggap niya, paano malalaman? Bali, yung naka-item, sir, at saka yung si Paul, sila na po usap, sir. Etong nakaitim at si Jan. Opo, sir. Sino pang kasama dito? Bali, may pinirmahan po yan, sir, nung naka-item, sir, si, yung kausap ni Paul, John Paul. May receiving copy. Ito ho yung isang example ng video na napakahalaga. At nangyayari daw ho to 3 beses ang linggo. So, siguro, Sarge, kayo na magkwento. Go ahead. Sino yung dalawa? Nakasama dito. So, bali po ang nangyari dyan, sir. From Horizon Homes, sa unit ni Boss Aldi, Unit 56 CD, ibababa po namin papuntang basement 3. Then, isasakay po namin sa mga sasakyan. Then, saka po namin i-deliver. Yun po yung kalakaran po, sir. Nung una po yan, ang malimit po na pinagbababaan po ay doon po sa lobby. Pero sa dami ng mga tao na nakakakita, so nagpasya po sila na ilipat po sa basement 3 ng Horizon Homes. At doon po inaakyat at binababa ang mga maleta na nanggagaling sa kaban ng bayan. Yan po yung kalakaran po na ginagawa po namin. Yan po yung trabaho namin. Sarge? Assalamualaikum. Ako po isa po dyan sa nag-deliver po. Sa backup po kami sa Hilux. Bali yung entrance ni dating speaker sa 42 McKinley, ngayon po ay sirado na. Kung napapansin nyo, kung dadaan kayo doon, wala na. Puro tanim na lang. Pagpasok sa entrance may guard. Pagpasok ganyan may parang rotonda. Pagpasok sa rotonda, pag drop namin, yan na yung papasok. Yun na po yung karanasan ko po dyan sa deliver po. Salam. Thank you. May gusto pa bang idagdag? Next tayo. Ito yung tao. Kilala niyo yung pangalan? Sarge? Nare-recall ninyo? Hindi po, sir. Hindi ko po nakuha yung pangalan, sir. Pero pag nakita mo siya, ma-identify mo. Yes, sir. Tao siya ni speaker. Yes, sir. Hindi siya military. Hindi po, sir. Civilian po. Next. Ano tong picture na to? Kanino to? Ako po nung kumuha yan, sir, sa Horizon po, sir, sa Shangri-La, sa basement 3 po. Yun po yung picture na yan, sir, na malita. Yun po yung nasa video na po yun. Magkakasama sila. Okay. Maraming nagtatanong sa social media at minsan may accusation pa na paano nyo nalaman na pera ang laman ng maleta? No? Ang sabi nila, baka iba ang laman yan. Maleta lang ang nakita nyo, hindi nyo naman nakita yung laman. Pwede bang sagutin nyo yung ganong mga criticism? Sir, para masagot po yung tanong na yan, doon pa lang sa taas, sir, sasabihan ka na ng executive assistant na ingatan niyang maleta na yan dahil basura ang laman. So doon pa lang, sir, yung tinatawag na namin na basura ay pera. At saka minsan po, nakikita rin po namin na nagbibilang po sila. Madagdag ko lang din, sir. Hindi naman siguro kailangan ng security at saka bulletproof na mga sasakyan kung sayote siguro laman ng maleta. Pero dahil sa pera po, kailangan po ng maraming security at saka bulletproof na sasakyan. Okay. Doon sa mga affidavit nyo, maging kay Sergeant Gotesa, kinikwento niya yung sa Valle Verde.
pwede bang ikwento niyo yung buong proseso ng delivery para lang malinaw? Yung nakakaalam nung nagiging buong proseso ng delivery, paano ba yung unang bilangan? Sige, go ahead. Ako sir, ano ko sa dyan sir, nakasaksi ako isang beses. Kasama ko si Mark at saka dalawang security. Ngayon, si Mark lang nag-iisa. Sabi ko, Mark, ikaw lang mag-isa. Tulungan na kita magbilang. Mga ano lang yun sir, mga 8 malita. Tapos, dun sa loob ng Valle Verde, pumasok ako, tinulungan ko siya ng pagbilang. Madali lang pagbilang sir, yung 1M, naka-lastigo siya, nakatali. Yung pagbilang siya, by 1M. Sa isang malita sir, mga 40 to 50 ang ilalagay. Okay. So, sa Valle Verde, ang umpisa. Yes sir. Kapag may delivery doon sa Valle Verde, bibilangin muna ng mag-receive sila ni Mark Tiksay o kaya si John Paul Estrada. Pagkatapos noon, dadalhin sa Horizon Homes. Yakyat doon sa 56 sa condo unit ni boss. Pagkatapos noon, mga ilang araw, bababa naman, i-deliver. Okay. Sige, go ahead. So, maliban doon sa, sir, from Valle Verde, meron din po, sir, minsan nang gagaling sa mga bangko. Like BDO, Land Bank, at saka PBCom, sir. So, from sa mga bangko na yan, minsan, from bangko, dinadala sa opisina ng Sunwest Incorporated. Diyan sa may Tech-Tight Building. Then, meron din po nangyayari, from bangko, dinadala po mismo doon sa Horizon Homes, sa unit nila Boss Saldico. So, ang ibig niyo sabihin, merong nagdadala ng pera sa Valle Verde. Tama? Yes, sir. Sino yung mga yun? May nare-recall ba kayo o may nagdadala lang? Ang naalala ko, sir, yung natandaan ko yung... Hindi kailangan may pangalan. Kasi nung naalala ko, yung binanggit ni Orly, sabi niya si Congressman Eric Yap, nakita niya. Isa lang naman yung nabanggit niya, yung iba hindi daw niya kilala. Pero sabi niya, doon daw ang bagsakan ng pera. Totoo po yan, sir. Doon po yung pinaka-hub delivery point doon sa 28 Dragonfly Corner Ladybug sa Valle Verde 6 sa bahay ni Boss Saldi. Sarge. Sir, natandaan ko yung nag-deliver doon sa Valle Verde po. Yung si Congressman Garjola po. Pero hindi siya nag-deliver, yung mga tao na lang po. Nag-deliver ng pera. Paano mo nalaman kay Kong Garjola? Kasi po, dati ako nakatrabaho doon, nakilala ko yung driver, tapos yung nag-deliver po doon. So okay, magmula Valle Verde, dadalhin sa Horizon. Binanggit mo bangko. Bangko. Yes, sir. Magkano yung mga withdrawal na yan? Minsan, sir, nag-withdraw kami ng mayroon minsan 2 maleta, 4 na maleta, 5 maleta, ganun po, sir. Tapos ka na? From there, from Horizon, deliver sa mga lugar. Tama? Yes, sir. Doon sa mga Horizon mula sa bahay ni Saldico, kanino yung pinakamalaking delivery? Kay, sir, dating speaker, siguro, sir, sa 90%, sir, ng mga delivery, sa kanya po yun. Hello, sir.
Sir, na-experience ko din dito sa nag-pick up kami ng pera sa Land Bank, Pasig City Hall. Nag-pick up po kami diyan ng 25 malita, puro large. Nag-antay pa nga kami ng diyan, mahigit 2 oras. Inantay namin yung 2 armored car. Noong Marso 28, 2025. Ang kasama ko noon, si Joshua Cano, yung ni boss, tapos si Bernard Toby, saka si Master Lupian. Sinabi ko pa nga sa kanila na baka maplat tayo kasi parang bibigay na yung gulong. At 25 malita pinagkasya namin sa van na hawak ko. Ang plate number noon, NHN 8729. Dinala namin sa bahay ni boss sa Valle Verde. Yun lang po. Singit lang po ako dahil bigla kong naalala nung binabanggit niya yung mga plate number ng sasakyan na ginagamit nila. Meron po akong information, reliable po ito, na yung LTO, pinagbubura na yung record ng mga sasakyan na ginamit nila sa pagde-deliver. At kilala ko po kung sino yung nagpasimuno para burahin ang records ng mga sasakyan na ito. Balang araw ay mananagot din siya. Okay? So, balik natin doon sa picture, no? Yung kanina. Ayan. Ano to? Dami Paki-describe kahit sino. Yan po yung isang bahagi po ng pagbibilang po ng pera, sir, sa office po ng SunWest Corporation po. Saan tong office na to? Sa Tectite po, sa may Ortigas. Hindi to Valle Verde. Hindi po, sir. Hindi. Next. Saan to? Doon din po yan, sa office din po yan, sir. Meron ba kayong money counter o ganyan na lang ang bilangan? May counting machine po yan, sir. Marami po yan, sir. Hindi lang nahagip sa kwan. Pero minsan, sir, ang kuwang kasi niyan, sir, per bundle po, 1,000,000 na po yun. Bundle-bundle na po yung bilang, sir. Eto, tanong lang, may mga oras ba na nababawasan yung pera sa pag-deliver sa inyo? Pag-deliver ninyo? May magre-reklamo kay Mark o kay Paul. Kulang. Meron sir, nagre-reklamo yung kay Kong Romualdez po na minsan kulang po yung delivery. Magkano daw kulang? Hindi ko lang kung magkano sir, million din nawawala sir.
Isang beses lang nangyari yun? Hindi lang isang beses. Sir, bawat delivery po kulang. Pero sir, di kami kumuha nun Oo nga, oo nga. nagbibilang. Oo nga. Paldo sana kami ngayon, sir. Ayan, saan to? Take-tight office din yan, sir. Take-tight pa rin. Yes, sir. Yan yung mga pera na galing bangko, dinadala dyan sa Take-tight, dinadala sa Horizon Homes, sir, at saka dinideliver sa iba't ibang official na mga gobyerno, sir. Next. Sir, yan sa building ni Senator Soto. Bali, ako yung advance team kami dyan, sir. Kasama ko yan si Badilla. Si Loben Badilla. Sino tong kinuna mo ng litrato? Ako yan, sir, nagkuha. Ah, Kasi yung nag-advance kami dyan, bali, pinipicturean ko, sinisend ko sa Viber group namin para ma-inform yung tropa na aboard na kami, sir. next. Tore, oh. Ito yung sir. Tayo ka, Sarge. Pakinggan po natin, mga kasama. Noong time po na lumabas si Tap Orly po, Gutesa, I think September 20. Teka, Sarge, teka. Quiet lang po para malinaw na marinig natin. Sarge, sige. Go ahead. Ito po yung time na yung lumabas na po si Tap Orly Gutesa, September 25, 2025. Inupahan na po kaming kausapin ni General Torre po para bigyan po ng mga offer po, katulad po nung cellphone po. Ito po yung cellphone na nakuha ko. Tapos binigyan rin po kami ng 50,000 po para kapalit po doon sa affidavit na magpapatunay po na papasinungalingan namin yung mga pahayag po ni Tap Orly Gutesa po. Bale yung 50,000 bayad po sa amin for disturbance fee po na sinasabi nila. Niya po. Yan po yung patunay na pumunta po kami sa Raffles, doon po sa office niya. Sa Raffles... Makati po. Office ni General Torre o ni Saldico? Unit po ni boss, ginagawa niya pong office po. Kasi nandun rin po yung secretary niya po, si Analisa Gaspar po. Sir. Secretary Nino? Ni General Torre po.